Kumusta mga kasaliksik? Ang biglaang pag-atras ng Iran mula sa suporta nito sa grupong Houthi ay isang hakbang na yumanig hindi lamang sa politika ng gitnang silangan, kundi pati na rin sa mga estratehikong balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Iniulat ng The Telegraph, isang kilalang pahayagan sa UK, na iniutos mismo ng pamahalaang Iranian ang agarang pag-alis ng kanilang mga tauhang militar sa Yemen. Bagamat hindi tiyak kung gaano karami ang kanilang puwersa sa bansa, kumpirmado na kabilang sa mga pinaatras ay ang mga kasapi ng elite unit na Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, na matagal nang aktibo sa pagsuporta sa mga Houthi rebelde. Ang pangunguna sa misyong ito ay iniuugnay kay General Abdul Reza Shalay, isang kilalang opisyal na minsang naging target ng assassination attempt ng Administrasyong Trump noong taong 2020. Ang pagtigil ng Iran sa direktang presensya nito sa Yemen ay hindi simpleng taktikal na paggalaw. Ito ay isang malinaw na indikasyon ng nagbabagong pananaw ng Tehran sa pangmatagalang laro ng impluwensya. Isa sa mga pangunahing dahilan ng hakbang na ito ay ang takot ng Iran na madamay ang kanilang mga tauhan sa lumalakas na kampanya ng Estados Unidos laban sa Houthis. Mula nang simulan ni dating Pangulong Donald Trump ang malawakang airstrikes sa Yemen noong kalagitnaan ng Marso, hindi na tumigil ang pag-atake ng US sa mga key military sites at liderato ng Houthi. Ang araw-araw na pagbomba, na pinuri pa nga ng kampo ni Trump bilang unbelievably successful, ay nagbunga ng malaking kawalan sa panig ng Houthis at hindi maiiwasang makadamay sa mga banyagang taga-suporta nila, lalo na sa mga Iranian operatives na nasa lugar. Ang ganitong klase ng sitwasyon ay naglalagay sa Iran sa isang mapanganib na posisyon. Kung sakaling may mapatay na mataas na opisyal ng militar ng Iran sa mga airstrike na ito, magiging obligado ang bansa na gumanti. Ngunit ito ay isang laban na ayaw nilang pasukin. Ayon sa datos mula sa Global Firepower, isang organisasyong sumusukat sa kakayahang militar ng mga bansa, ang Estados Unidos ay may higit sa 1,000,000 at 300,000 aktibong sundalo. Mahigit 700,000 mas marami kaysa sa Iran. Sa usapin ng pondo, mas matindi ang agwat. Halos $900 bilyong kada taon ang military budget ng US, samantalang ang Iran ay nasa 15 bilyon lamang. Ang pagkakaibang ito sa puwersa at kakayahan ay isang matinding puwersang nagtutulak sa Iran upang umiwas sa direktang konfrontasyon. Dahil dito, malinaw na ang desisyong umatras mula sa Yemen ay isang taktikal na pag-amin sa kahinaan. Hindi ito opisyal na inaamin ng Iran, ngunit sa mga kilos nila, lumalabas na ang kanilang prioridad ay iwasan ang direktang sagupaan na siguradong ikalulugi nila. Ang hakbang na ito ay maituturing na pag-atras mula sa isang larangang dati nilang pinanghahawakan bilang bastyon ng kanilang proxy influence. Kasabay ng kanilang pag-urong mula sa Yemen, napansin rin ang tahimik na pagbabago sa diskurso ng pamahalaang Iranian. Ayon sa isang opisyal na kinapanayam ng The Telegraph, halos wala nang pag-uusap tungkol sa mga regional proxy groups sa loob ng Iran. Dati-rati, ang mga pangalan gaya ng Houthis, Hezbollah, at iba pang armadong grupo sa rehiyon ay bahagi ng estratehiya ng Iran upang mapalawak ang impluwensya nito sa gitnang silangan. Subalit ngayon, tila wala na silang espasyong makipagplano tungkol dito. Sa halip, ang mga pagpupulong ay umiikot na lamang sa kung paano haharapin si Trump at ang mga kilos ng Estados Unidos. Sa madaling salita, ang dating kumpiyansa ng Iran bilang isang regional power ay napalitan na ng pagkabahala at defensive stance. Lalong pinatibay ang ganitong obserbasyon ng pahayag ng naturang opisyal na nagsabing wala nang saysay na ituloy pa ang suporta sa Houthis. Ayon sa kanya na the view here is that the Houthis will not be able to survive and are living their final months or even days. Isang malamig at tuwirang pagtatasa na tila nagpapakita ng kawalan ng damdamin sa mga dating kaalyado.
Ipinaliwanag pa niya na ang Houthis ay bahagi lamang ng mas malawak na chain of influence ng Iran na kinabibilangan noon ni Hassan Nasrallah ng Hezbollah at Bashar al-Assad ng Syria. Ngunit sa pagkawasak ng rehimeng Assad at paghina ng Hezbollah, ang natitira na lang sa chain ay ang Houthis. At sa pananaw ng Tehran, wala nang saysay na panatilihin pa ang isang pyesa ng sirang sistema. Ang pagkaputol ng chain na ito ay isa sa pinakamalaking geopolitical na epekto ng kasalukuyang kampanya ng US. Hindi lamang nito pinapahina ang isang armadong grupo sa Yemen, kundi binubuwag din nito ang buong arkitektura ng proxy warfare na ginamit ng Iran sa nakaraang mga dekada upang kontrolin ang mga conflict zones sa rehiyon. Ang Houthis, na dating tinuturing bilang isa sa mga sundalo sa likod ng anino ng Tehran, ay ngayon isa na lamang grupo na nakatayo sa gitna ng bumabagsak na gusali ng panrehiyong impluwensya ng Iran. Ang mga kaganapang ito ay nagdadala ng mas malawak na tanong. Kung umatras na ang Iran sa Yemen, hanggang saan pa ang kaya nitong ipaglaban? Ang estratehikong retreat na ito ay hindi lamang paglayo mula sa isang conflict zone. Isa itong simbolo ng pagbagsak ng dating matatag na pundasyon ng kapangyarihan ng Iran sa gitnang silangan at maaaring senyales na rin ng pagsisimula ng pagtatapos ng kanilang panahon ng dominasyon. Habang umiigting ang tensyon sa gitnang silangan, pinapakita ng Estados Unidos ang matinding determinasyon nitong durugin ang kakayahan ng mga Houthis na maghasik ng gulo sa rehiyon. Simula noong ika-15 ng Marso, walang patid ang isinagawang airstrikes ng US sa iba't ibang bahagi ng Yemen, kung saan itinuturing na matatagpuan ang mga pangunahing base at liderato ng Houthis. Ayon sa mga ulat, hindi bababa sa 67 katao ang nasawi sa mga operasyon, kabilang na ang ilan sa pinakamahahalagang miyembro ng grupong rebelde. Ang matinding pagbobombang ito ay hindi lamang basta military operation. Isa itong taktikal na pagpapakita ng lakas at babala, hindi lamang sa Houthis kundi pati na rin sa sinumang sumusuporta sa kanila, kabilang ang Iran. Ang mga target ay hindi lamang basta pinili. Sistematikong sinusundan ng US ang mga lokasyon na may mataas na posibilidad na kinaroroonan ng mga lider at imbakan ng armas ng Houthis. Isa sa mga tampok na operasyon ay isinagawa sa kabisera ng Yemen, Sanaa, kung saan tinarget ang isang malaking military site na kontrolado ng mga rebelde. Sa kasunod na linggo, 6 na katao naman ang napatay sa isang malawakang air raid sa mga rebelde-controlled areas. Sa kabuuan, pinatunayan ng airstrike campaign na ito na hindi basta-basta ang plano ng Estados Unidos. Ito ay bahagi ng mas malaking estratehiya upang iparalisa ang kakayahan ng mga Houthis at sa mas malalim na antas, padapain ang buong proxy network ng Iran. Kasabay ng tuloy-tuloy na pag-atake mula sa himpapawid ay ang malawakang deployment ng mga military assets na nagpapakita ng seryosong intensyon ng Amerika. Ipinadala ng US ang ilan sa mga pinaka-advanced na armas at personnel sa rehiyon. Kabilang dito ang 6 na B-2 Spirit bombers na inilagak sa Diego Garcia, isang remote military base sa Indian Ocean. Ang lugar na ito ay sadyang pinili sapagkat ito ay abot ng mga bombers patungong gitnang silangan habang nananatili sa labas ng range ng mga missiles ng Iran. Bukod pa rito, patungo na rin sa Red Sea ang USS Carl Vinson upang samahan ang USS Harry S. Truman na kasalukuyang ginagamit bilang launching point ng airstrikes. Ang 2 aircraft carriers na ito ay magsisilbing mobile base ng mga air operations. At kapag parehong aktibo na, halos madudoble ang air power ng Estados Unidos sa rehiyon. Hindi nagtatapos sa mga barko at bombers ang military buildup. Idinagdag din ng US ang 124th Fighter Wing na binubuo ng daan-daang personnel at mga A-10 Thunderbolt ground attack aircraft. Ang mga eroplano na ito ay kilala sa kakayahan nilang magsagawa
ng close air support sa mga ground operation at mas lalo pang nagpapalakas sa operasyon laban sa mga Houthis. Ang kombinasyon ng bombers, aircraft carriers, fighter wings, at elite ground troops ay malinaw na nagpapakita na hindi basta panggigipit lamang ang ginagawa ng US. Ito ay isang buong military campaign na may layuning hindi lamang pigilan, kundi wasakin ang estratehikong posisyon ng Houthis sa rehiyon. Ngunit higit sa lahat, ang kampanyang ito ay may mas malalim na layunin. Pilitin ng Iran na makipag-usap. Sa kabila ng mga pag-atake, hindi lingid sa kaalaman ng mga international observers na ang tunay na target ay ang nuclear program ng Iran. Gusto ng Estados Unidos na puwersahin ng Tehran na umupo sa negotiating table at pag-usapan ang kanilang uranium enrichment activities na lumalapit na sa level na maaari nang makagawa ng nuclear warhead. Noong Marso, nagpadala ng liham si Pangulong Donald Trump kay President Masoud Pezeshkian ng Iran na nagsasaad ng hangaring makipagnegosasyon. Tumanggi si Pezeshkian sa direktang usapan, ngunit nagpahayag ng pagiging bukas sa indirect talks. Ngunit para kay Trump, hindi sapat ang tugon na iyon. Sa halip na umatras, mas lalo pang pinatindi ng US ang kanilang military pressure. Ang dahilan, ayon sa mga nuclear analysts, nasa 60% na ang enrichment level ng uranium ng Iran. Halos sapat na upang makabuo ng sandatang nuklear. Ang U-235 na ginagamit dito ay isang isotope na. Kapag umabot sa 70% na enrichment, ay nagiging core component ng mga modernong nuclear warheads. Ngunit ayon sa mga eksperto, maaari nang bumuo ng functional na sandata kahit na 25% lamang ang enrichment, kaya't ang 60% ay itinuturing ng critical level. Ang kasalukuyang bilis ng enrichment ng Iran ay nakababahala, lalo na't patuloy rin ang pagdagdag nila ng mas maraming centrifuges na kayang magproseso ng uranium sa mas mabilis na paraan. Ang lumalalang nuclear potential na ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas agresibo ang naging estratehiya ni Trump. Hindi tulad ni dating Pangulong Joe Biden na mas pinili ang diplomatikong daan at nagtanggal pa nga ng terror designation ng Houthis noong taong 2021. Si Trump ay nagpasyang ibalik ang label na ito at magsagawa ng mas matapang na hakbang. Para kay Trump, ang pagpapakita ng lakas at pagiging proactive ay mas epektibong paraan upang pigilan ang mga regional na banta. Layunin niyang ipakita na hindi siya magdadalawang isip na gumamit ng puwersa upang protektahan ang interes ng Amerika at ng mga kaalyado nito sa gitnang silangan. Ang pagkakaibang ito sa approach ay naging malinaw na mensahe hindi lamang sa Iran kundi sa buong mundo. Hindi na panahon ng pag-aantala o diplomatikong pakiramdaman. Sa ilalim ng kampanya ni Trump, ang anumang banta, direkta man o proxy, ay sasalubungin ng matinding puwersa. Sa ganitong paraan, ang pag-target sa Houthis ay nagiging kasangkapan hindi lamang sa pagpapatigil ng kaguluhan sa Red Sea, kundi pati na rin sa mas malawak na layunin ng pagpigil sa Iran mula sa pagiging nuclear power. Habang patuloy ang mga pag-atake at lumalawak ang sakop ng military operations, malinaw na ang Estados Unidos ay hindi na lamang basta nagpapadala ng mensahe. Isa na itong realidad na kayang bumago ng balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan. Sa gitna ng lumalalim na krisis sa gitnang silangan, isang masalimuot na larawan ng pagbagsak ang lumilitaw. Ang dahan-dahang pagkawasak ng matagal ng proxy network ng Iran. Sa loob ng maraming taon, ginamit ng Iran ang mga alyado nitong gaya ng rehimeng Assad sa Syria, Hezbollah sa Lebanon, at Houthi sa Yemen upang mapanatili ang impluwensya nito sa rehiyon. Ngunit sa kasalukuyan, ang mga haliging ito ay isa-isang gumuguho. Bumagsak ang rehimeng Assad matapos ang isang mabilis at agresibong rebel offensive na nagtapos sa kanyang pagkakatalsik noong Disyembre.
Sa kabilang banda, lubhang humina ang Hezbollah matapos nitong makaharap ang mabigat na kampanya ng Israel na sumira sa malaking bahagi ng kanilang infrastruktura at nagpahina sa kanilang puwersa. At ngayon, ang Houthis, na dating itinuturing na isa sa mga pinakaaktibong braso ng Iran sa Arabian Peninsula, ay tuluyang pinabayaan ng kanilang patron sa Tehran. Ang pagbagsak na ito ay hindi lamang simpleng military setbacks. Isa itong malalim at malawakang pagyanig sa pundasyon ng estratehikong presensya ng Iran sa gitnang silangan. Sa pagkawala ng bawat isa sa mga proxyang ito, nawawala rin ang mahigpit na pagkakabit-kabit ng mga elemento ng kapangyarihang itinayo ng Iran sa loob ng mga dekada. Ang bawat alyado na nawawala ay tila isang piraso ng chess na isa-isang inaalis sa board. At habang nangyayari ito, mas lalo pang nabubunyag ang kahinaan ng Iran bilang regional power. Isang malaking bahagi ng pagkakabasag ng imahe ng Iran bilang isang makapangyarihang bansa ay nangyari noong taong 2024 sa gitna ng dalawang malalaking missile attacks na isinagawa nito laban sa Israel. Sa kabuuan, humigit kumulang 500 missiles at drones ang pinakawalan ng Iran sa layuning suportahan ng Hamas sa Gaza at magpakita ng lakas. Subalit ang naging resulta ay isang matinding kabiguan. Halos lahat ng ipinadalang sandata ay napigilan, na-intercept o hindi umabot sa target. Ang inakala nilang demonstrasyon ng lakas ay nauwi sa kahihiyan. Isang paalala na kahit gaano karami ang armas, kung walang bisa ang mga ito, ang ipinapakitang kapangyarihan ay hungkag. Dahil dito, ang bansang Iran ay unti-unting natatatakan ng imahe ng pagiging paper tiger. Isang bansang nag-aangking malakas, ngunit sa aktwal ay walang sapat na kakayahan upang tumugon sa mga tunay na hamon. Oo, meron silang mga missile factories at higit sa 10,000 engineers na nagtatrabaho upang patuloy na mag-develop ng mga ballistic missiles. Ngunit napatunayan na, sa totoong bakbakan, kulang ang kalidad ng kanilang kagamitan upang talunin o kahit tapatan man lang ang mga teknolohiyang ginagamit ng kanilang mga kalaban. Kahit na may daan-daang missiles ang Iran, ang tanong ngayon ay, epektibo ba ito? At sa 2 beses na sila'y sumubok, parehong beses na wala silang nagawang makabuluhang pinsala. Ang pagkalagas ng lakas militar ng Iran ay lalo pang lumalala dahil sa agwat sa pagitan nila at ng Estados Unidos sa halos lahat ng aspeto ng sandatahang lakas. Kung ikukumpara, ang US ay may halos 8 beses na mas malaking military budget. Ang dami ng kanilang mga sundalo, eroplano, tangke at barkong pandigma ay sadyang lampas-lampas sa kakayahan ng Iran. Ito rin ang dahilan kung bakit piniling umatras na lamang ang Tehran sa maraming mga larangan. Hindi dahil sa ayaw nilang lumaban, kundi dahil alam nilang hindi nila kayang manalo. Dahil dito, isa sa mga direktang epekto ay ang pagkaputol ng tuloy-tuloy na supply ng anang armas at teknolohiya mula sa Iran patungo sa Houthis. Sa mga nagdaang taon, nakatanggap ang grupong rebelde ng mga high-powered weapons mula sa Tehran, kabilang na ang Shehab-3 missiles na may abot na halos 1,200 milya at Burkan-3 missiles na umaabot ng 745 milya. Idagdag pa rito ang isang maliit ngunit makapangyarihang armada ng mga drones na ginamit ng Houthis sa kanilang mga atake sa Red Sea bilang pagpapakita ng suporta sa Gaza. Ang mga sandatang ito ang nagsilbing backbone ng military capability ng Houthis. Ngunit ngayon, unti-unti na itong nawawala. Ayon sa mga analyst, sa pagkawala ng Iran sa eksena, mawawalan na rin ang Houthis ng kakayahang ituloy ang kanilang mga operasyon sa parehong antas gaya ng dati. Ang kanilang mga atake sa mga commercial vessels sa Red Sea ay umabot na sa higit 500 insidente mula pa noong Oktubre ng nakaraang taon. Subalit kung wala na silang armas at suporta, hindi magtatagal ay mapipilitan silang umatras o tuluyang bumagsak.
Ang Red Sea, na matagal nang naging hotspot ng kaguluhan dahil sa mga pag-atake ng Houthis, ay posibleng muling bumalik sa katahimikan kung magpapatuloy ang trend na ito. Sa kabilang dulo ng kaguluhang ito, may isang maliit na sinag ng pag-asa na maaaring sumibol. Ayon sa mga eksperto, ang kahinaang ipinapakita ngayon ng Houthis ay maaaring magbukas ng pinto para sa pagbabalik ng dating gobyerno ng Yemen. Matagal nang wasak ang istruktura ng pamahalaan sa bansa dahil sa mga taon ng digmaan at karahasan. Ngunit sa unti-unting pagbagsak ng mga rebelde, lalo na kung wala na silang suporta mula sa Iran, mas nagkakaroon ng tsansa ang internasyonal na komunidad at ang mismong mga mamamayan ng Yemen na muling buuin ang isang lehitimong gobyerno. Ang dating gobyernong boses lamang sa mga diplomatikong mesa ay maaring muling bumalik sa aktwal na kapangyarihan. Sa ganitong tanawin, ang desisyon ng Iran na iwan ang Houthis ay hindi na lamang basta isang military retreat. Isa na itong simula ng mas malalim na pagbagsak, hindi lang ng isang alyansa, kundi ng mismong estratehiya ng Iran sa pagpapalawak ng kapangyarihan gamit ang mga proxy forces. Habang unti-unting nauubos ang mga piyesa sa larong ito, mas lalong lumalalim ang krisis sa posisyon ng Iran bilang isang pangunahing manlalaro sa gitnang silangan. Sa huli, maaaring ang kanilang mismong pagkakampante sa kakayahan ng mga proksiya ang siyang naging dahilan ng kanilang pagkatalo.